Come on. Check it out now. Woo! Halina't pag-usapan ng mga samot-saring bagay na parang mga tanga. Ubusin bawat sandali at magpalipas oras sa paksa na kayang mapigilan ng takbo ng sopas. Kita ng tawanan dito sa bagong tambayan. Ang bigong kalokohan na pagninilay-nilayan. Huwag nang tangkain sumubok, hindi ka lulusot. Bawag-bawang tanong, may pilosopong sagot. Yo, invento, mga misteryo. Kwentuhan na may amats na mga elemento. Samahan nyo kami at maglayag sa aming ilalapag na pang-relax. Mindstock. Hey, what's up guys? It's your boy Amon here at nandito na naman tayo sa panibagong episode ng Mindstock. Andito na naman tayo para bigyan kayo ng mga impormasyon na hindi nyo akalain kailangan nyo pala sa inyong mga buhay. At sa mga kaibigan natin na mga bagong nanonood, please like and share itong ating mga nasa screen na kung saan man dyan lilitaw. Yan ang ating link. At meron tayong dalawang bagong guest. Actually, lumang bago. May bago, may luma. And gusto ko ipakilala muna yung nandito na noon. Ito, napaka-bait nating kaibigan. Matagal na. Yung legend na, kumbaga. Dito si Kuya Lance. Kuya Lance, kumusta? Hello. Hello again, guys. Andito na naman po ako. Kasama na naman niyo sa podcast na to. Ayun, nice. Kuya Lance, welcome back. And andito naman tayo ngayon. Ipapakilala naman natin yung pangalawa nating guest. Ito, Boy Wonder, Genius. Lahat na. De, generic kasi yung itsura niya pang ganun Andito pala si Charles. Charles, hello. Welcome. Hello. Oo. Charles, yung iba kasi kilala na si Kuya Lance dun sa previous episode. So, ikaw naman, pakilala mo naman yung sarili mo bukod sa pangalan mo. Anong masasabi mo tungkol sa sarili mo? Wala, ano lang ako introvert. Yun yung madalas na sinasabi sa akin Tapos sabi nga nila, yun yung lagi din sila nagbibigay ng expectation sa sarili nila. Genius daw kaya yun Pero, dahil na may salamin ka. Oo, yun kapag nakikita, yun agad yung iniisip nila Hindi, nakikita ko naman parang ganun din. Ganun. Tama. Pero yun, ako grade 11 student ng GST. Tapos, mahilig lang din sa mga laro, movies. Ilan taong ka na? 16. 16 years old. May girlfriend ka na? Wala. Grado ka? Oo, sure. Okay, so ayun na nga guys. Ito bagong episode natin. Medyo matagal tayong nawala sa ere. Dami mga shizness na mga pinagagawa. Pero, ayan, simulan natin ulit, di ba? So, ano ba ang magandang topic natin ngayon? Well, ang topic natin ngayon, dako naman tayo sa anime naman ng pag-usapan natin, maiba lang. May bagay akong gustong i-discuss sa atin sa ating tatlo Matagal ko nang gustong para pag-isipan natin kung halimbawa, alam niyo naman siguro yung genre na isekai ngayon, 'di ba, ng mga anime. Yep. Oo, sikat ngayon yun. Yeah, correct. Sikat na kalat na yun ngayon, 'di ba? Hindi katulad noon na iba't ibang genre. Ngayon ito talaga kumbaga main genre na tong isekai or travel to another world. So may iba't ibang klase ng pagka-isekai. May reincarnation, may direktang na transfer dun sa mundo na yon. Saan lang Through parang teleportation or whatever. Pero pa bang ibang klase na pagka-isekai? Yung yung sa gate, yung may lumabas. Ayun, may lumabas sa portal. ano bang tawag doon? Oo, portal, no? Or portal or wormhole. Iba yun sa teleport. Okay. Kasi teleport, nandito ka one time, tapos bigla ka na lang napunta doon sa kabilang mundo na yon. Yung hindi ka na makakabalik no? Oo, or halimbawa, may libro, parang Fushigi Yugi, di ba? Panood nyo na ba yung Fushigi Yugi? Yes. Si Miyaka Tamahome. So, may libro siyang binabasa, tapos nahigop siya ng libro na yon. Actually, parang rin siya ng superbook Oo. Ganun din sa di ba? Yung sa Shield Hero, di ba? Nagbabasa siya. Oo nga, Shield Hero. Oo. So, ayun, at marami pang ibang klase ng mga isekai anime na maganda-maganda. Sige nga, Kuya Lance, ako simulan ko muna. Ang pinaka-favorite kong anime is Overlord na isekai anime. Obviously, yun ang the best para sa akin. Ikaw, Kuya Lance, anong favorite mong anime na isekai themed? So far away, dalawa yun. Yung, that time I got reincarnated as slime. And then, Shield Hero. Shield Hero. Yes. Sila yung parang
nakakakuha ng attention kasi si Rimuru nga, yung sa that time, di ba, syempre, karamihan talaga ng mga monster and yung mga talagang kalaban sa mga level up games, na mga unang-unang kalaban talaga is mga slime. Mahihinang karakter lang. Yun yung mga hanggang 10 lang yung buhay. Pero dito kay Rimuru, binyaligtad. Siya yung OP. Di ba? Di ba alam nyo naman yun na medyo na ano nyo naman yun. Then yung kay Shield Hero naman, pinakita yung kanyang pagiging malakas na pagiging magandang ehemplo na maging leader kahit na siya ay napakahina kasi shield lang siya. Wala siyang panglaban kundi pang-depensa lang. Pinakita niya yung kanyang karapatan na mabuhay din. Nice. Grabe, seryoso. Okay, so, ako, i-overload na sinabi ko. So, okay. So, si Charles, naman tanungin natin, ano bang applied na mga isekai sa inyo, mga kabataan ngayon? Ako kasi yung mga bago ngayon, alam mo yung Cooking Campfire from Another World. Grabe kasi yung ano nun yung power niya, isipin mo, shopping, nakakabili ka, pero nasa Ganda. medieval era. Actually, maganda nga. Oo. Maganda din yan. Maganda nga rin yan. Ang lupit nun kasi mabibili mo yung mga nasa modern world tapos ikaw nasa medieval era. So lahat nila parang bilib sa'yo. Actually, OP talaga Oo, kasi sobre. biruin mo more, at saka yung pera, Oo. di ba? Yun lang yung problema mo no? Which is sold naman magically. Oo. Yung gold ng era na yun, Oo, pwede mong pwede. gamitin pambili, di ba? So, yun, medyo talagang OP yun, ano na yun. So, okay. Yung, ano pa, wala lang, yun lang. Yun lang. May Isa lang Shadira napanood ko rin yun, pero, hindi ko na kasi napanood yung season 2 yun, yung season 2. Oh. Maganda rin yung concept ng gate, no? Alam niyo, napanood niyo ba yung gate? Yes. So, yung buong Japan, naisip kayo yung, may portal na nagbukas sa gate na makakatawid sila ron sa panibagong world, which is talagang, kawawa lang talaga yung kabilang mundo. Kawawa talaga. Oo. So, yun na nga. Sige, ganito. Bigyan ko kayo scenario. Ito yung deal. So, sabihin natin na naisikay tayo sa isang mundo. Bahala na kayo through portal, through reincarnation, through whatever. At bibigyan kayo ng isang skill ng pag naisikay kayo. Simulan natin kay Kuya Nance. Anong skill yung tingin mo or paano ka maiisikay? Anong mundo yung maiisikayan mo? Tsaka, pwede ka rin naman magsabi kung halimbawa, maiisikay ako sa mundo ng halimbawa, Eminence of Shadow, mga ganun. Bahala ka na. Anong skill ang meron ka at anong magbibigay sa'yo ng advantage Actually nun? talaga kasi ang gusto ko talaga mo ako na isikay man ako tayo sa lugar ng ni Rimuru or ni Shield Hero, mas gugustuhin ko pa rin maging Shield Hero. Shield Hero. Kasi defense ako tsaka kay brawler type ako eh. Diba? Yun kasi ang kaya ko lang gawin, mag-shield ako sa mga tao. Yun din, kasi bukod sa Shield Hero, din ako, Divine Hero ba? Mhm. Na pwede mag-heal bukod sa shield. Yun lang. So, talagang parang Support. Support type na Yes. tank. Support type. Oo, ayos Talagang parang ganyan din yung mga paladin, ganyan din Yes. Paladin. So, okay. Si Charles, ano sa'yo Charles? Pero bago mo sagutin Charles, quick break muna tayo. Tignan niyo yung mga past episode natin, pa-flash lang namin ng mabilis sa screen. And balik tayo. Alright guys, nagbabalik tayo ngayon. Okay, si Charles. Charles, ano yung tingin mong pwede mong madala sa mundo na yon? Tsaka anong klaseng mundo yun? Explain mo sa akin kung ano yung klase ng mundo na maiisikayan mo. Ako yung, syempre, yung sa medieval era pa rin kasi halos lahat naman ng isekai na anime, puro sa medieval era na pupunta. Tapos ang gusto kong power is yung, may napanood ako before na anime yung nadala niya, binigay sa kanya ni God. Alam ko na matay siya nun Tapos binigay sa kanya ni God is yung smartphone niya. Tapos yung smartphone niya na yun, may mga power na kung na pwede niyang gamitin. So kung ako may isikay ako, ganun din, dala ko rin yung smartphone ko para magagamit ko anytime. Oh, okay. Ano magagawa nun? Masignal yun. Hindi, may yun kasi galing kay God yun syempre. So paano? Okay, sige, smartphone, tapos? Kunwari, pipicturean niya lang yung gamit na gusto niya. Lalabas na rin sa kanya, yung mga ganun. Parang yung rin, Parang, sa'yo?
Yung shopping, parang ganun din. Pero yun, kasi hindi Pero mo kailangan. medieval era lang eh. Like for example, medieval era na cup. Yun lang mapipicture mo tapos mapupunta na sa'yo, gano'n? Oo. Pero at least, hindi ka nagagastos. Tapos may mga, ka doon, may skill ka na doon. Kunwari, makikita mo sila. May ganyan anime eh. May anime na ganyan eh. Na I got reincarnated. Tapos smartphone over and alam ko may smartphone na in another world. Basta ganun. Ang OP kasi na madala mo yung mga gamit mo sa modern world, tapos pumapupunta ka medieval era. Alam mo yun? Akin kung ako naman, kung tatanungin niyo ako kung ano naman yung gusto kong skill pag na-reincarnate or naisigay ako sa panibagong mundo, tingin ko hindi skill eh. Party. May party ako. Parang guild, gano'n. Parang ganun. Kasama ko sila may iisigay. Tapos ang kasama ko sila, Goku, si Saitama, si Doraemon, syempre kailangan ko si Doraemon. Wala na, nasakop na yung mundo. Yung mga kasama ko, naiisigay kami. Pero wala sila magagawa, susundin nila yung sinasabi ko. Ikaw yung leader. Ayun yung na skill ko. Kasi I got reincarnated with the anime characters that I want. In another world. Lugi na sa'yo yung mga tao. Hindi. Joke lang. Hindi yun. So, tingin ko, ang saklap kasi kung halimbawa magre-reincarnate ka or halimbawa katulad kay Ainz, katulad sinabi ko sa Overlord. Halimbawa na meron kang character ka, naglalaro ka, di ba? Paano kung maisigay ka sa Left 4 Dead? Yun na nga. Diba? Mapunta ka saan ba mga game? Level 1 lang yung yung skill mo nun. Oo. Alam ko na. Naisikay ka. Parang senaryo, Ainz naglalaro ka tapos naisikay ka rin sa mundo na yung Tetris. Anong tsura mo ron? Yung box. Ano ba yung nakagano'n siya? L ka. Pili ka na lang. Meron Zay. Yung Zay. Pangit nun, di ba? Kaya ayoko rin nung i-reincarnation na game eh. Mahirap eh. Oo. Kahit ako yun. So, naglalaro ka ng Tetris, tapos reincarnate ka sa, medieval world. L ka lang, good ka lang. Or Zay ka lang. Hindi. Siguro, kung maisigay ako na may special skill, siguro, wala generic naman kasi lahat OP powers ka na yun, no? Ganun kasi yung mga lumalabas ngayon na Hindi, meron di ba isang isekai pa rin ngayon na siya, na nabagsak siya sa pagiging vending machine. Hindi ko pa nakapanood yun. Meron nga para nakita. Meron isa pang maganda, yung yung bookworm. Bookworm. Nga yun? Yung isekai na bookworm. Babae siya na may sakit, namatay siya. Kalimutan ko na yung napamagat. Pero siya. Tapos naging bata siya. Tapos yung mga paggamit niyang mga technique sa mundo natin, nai-apply niya rin sa mundo na yun. Like for example, paggawa ng papel. Kinapitalize yun, ginawa niyang market yun. Wala lang, galing lang. Wala akong maiisip eh. Ano ba? Yun, siguro yun na nga yung hindi na nga joke yun. Oo, yun. Sama mo sila. Binabawi ko na hindi na siya joke. Hindi na lang yun. Mahirap yun Oo nga. Ay, hindi. Pwede rin pala I got reincarnated in another world with Predator. Predator. Ay, di may ganun eh. Oo. Yung prey, yung pamagat ngayon na prey na bagong ng Predator. Yung Indian yung napunta siya sa old Indian na Old Indian na era. Mga Indians hindi yung Indiano na megos-megos Indian na talaga yung mga ganun-ganun. Naisigay siya? Hindi siya isikay. Kasi noon pa man may mga Predator na talaga eh. So, yung era na yun, na panahon ng mga cowboy tsaka Indian, dun siya napadpad sa yung isang Predator na yan. Thousands of years ago, meron na talaga mga Predator dun sa palabas na yun. So, sakto lang yung Predator na yun, dumating sa era kung saan Indian tsaka cowboy. Hindi mo pa napanood yung Prey? Ay, ang ganda nun. So, yun, Predator yung kakampi mo, pusang guna. So, paano kaya kung reverse isekai? Mapunta ka sa panahon ni Sedi, pero meron kang mga Armalite gano'n. si Eddie. Si Sedi, Munting prinsipe. Tsaka wala namang kaguluhan. Hindi, ikaw yung kaguluhan. Ikaw yung kalawan eh. Ikaw yung gagawa ng kaguluhan. So guys, anong tingin nyo? Kung halimbawa may isekai kayo, ano yung skill na madadala nyo sa mundo na mapupuntahan nyo? Tsaka paano kayo makakasurvive doon? Comment down below.
Tsaka interesting din kung tao pa ba kayo pag naisikay kayo. Kasi may ibang araw, sabi ni Kuya Lance, naging vending machine eh. Di ba? Pero sino may gusto ng gano'n? May isikay ka, tas bend. Alam mo yung everything, everywhere, all at once? Napanood mo na ba yun? Oo, yung kay Pangalan na si Michelle Yu. Q1, basta yung isa pa na magaling din na Asian actor. Multiverse siya. Tapos mayroon sila napuntahang multiverse, bato sila. Bato. Bato sila. Saklap eh, no? Ganun siguro. Bato sila ng ilang taon. Oo, bato lang sila. Ang kulit eh. So yun, okay guys, maraming salamat din na lang muna ngayon. Interesting na topic natin, Isekai World. Again, nagpapasalamat po ako sa mga hindi pa nakaka-subscribe sa ating channel, Mindstock. And para sa mga gusto pang malaman kung ano pa yung mga susunod na topic na pwede natin gawin or pagdidiscusan, follow us on Facebook, Mindstock. And ito silang dalawa, hanapin na sa Facebook, Lance Reyes and Charles Briones. Okay, anything last few words guys, Kuya Lance? Wala akong isip nito eh. Pero, ingat na lang po tayo sa lahat. Bye-bye. Bye-bye. Okay, ikaw Charles na yun, bye-bye na. Okay guys, maraming salamat. See you in the next episode.